Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, alalahanin at mga laban na naghihintay sa iyo, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad dito ng nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Panginoon at naniniwala ako na may dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na marinig mo ang panalitang ito ngayong umaga. Maaaring nagising ka na may takot sa iyong puso. Maaaring may sakit kang dinadala sa iyong katawan. Maaaring may mga problemang bumabagabag sa iyong isip. O marahil may laban kang tahimik na kinakaharap at sa kaibuturan ng iyong puso ay napatanong ka, Panginoon, ligtas ba ako sa iyong mga kamay? Kasama mo pa rin ba ako? Kaibigan, pakinggan mo ito. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang makapangyarihang pangakong ito mula sa Psalm 91 ay paalala na kapag ikaw ay nananatili sa presensya ng Diyos, ikaw ay nasa lugar ng proteksyon, kapayapaan at seguridad. Hindi ka kayang agawin ng takot. Hindi ka kayang talunin ng kaaway. At walang pagsubok ang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos na nagbabantay sa iyo. Ngayong umaga, nais ng Panginoon na balutin ka ng kanyang presensya. Nais kanyang pagalingin sa anumang karamdaman o panghihina ng iyong katawan. Nais kanyang protektahan mula sa anumang kapahamakan, aksidente at panganib. Nais kanyang palakasin upang magtagumpay sa bawat hamon na iyong haharapin. At nais niyang ibuhos ang kanyang pagpapala sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong kalusugan at sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi ka nag-iisa sa araw na ito. Ang Diyos ay iyong kanlungan. Siya ang iyong kalasag. Siya ang iyong manggagamot. Siya ang iyong tagapagtagumpay. At siya ang pinagmumulan ng bawat pagpapalang kailangan mo. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay iyong tagapagtanggol, kung naniniwala ka na kaya kaniyang pagalingin, kung naniniwala ka na bibigyan kaniya ng tagumpay at pagpapala sa araw na ito, pindutin mo ang like bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung nais mong araw-araw magsimula na may salita ng Diyos at makapangyarihang panalangin, inaanyayahan kitang maging bahagi ng komunidad na ito. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong simulan ang bawat umaga na may proteksyon ng Diyos, kagalingan mula sa Kanya at kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Isuko mo sa Panginoon ang lahat ng iyong takot, sakit at alalahanin. At hayaan mong balutin Kanya ng Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at masaganang pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at aming manggagamot. Ikaw ang aming kublihan sa oras ng panghihina at ang aming sandigan kapag ang katawan ay nanghihina at ang isip ay napapagod. Lumalapit kami ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala sapagkat naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na bumubuhay at ang Diyos na nagbabalik ng lakas. Wala kang kapantay sa kapangyarihan at walang sakit ang makatatayo sa harap ng iyong presensya. Pinapahayag namin ang iyong salita na nagsasabing, Ikaw ang aming kanlungan at sa ilalim ng iyong mga pakpak kami ay ligtas. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, inuutusan namin ang anumang karamdaman sa aming katawan na umurong at tuluyang mawala. Anumang karamdaman sa aming katawan, sumuko kayo sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Pinapawalang bisa namin ang inyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay tumatanggap ng kagalingan. Ilayo mo kami sa anumang sakit na nagbabanta sa aming pamilya.
Ang bawat plano ng kadiliman na naglalayong sirain ang aming kalusugan ay winawasak namin sa pamamagitan ng awtoridad na ibinigay mo sa amin. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay hindi magiging pugad ng karamdaman, kundi puno ng kalusugan at kapayapaan. Ang dugo ni Jesus ang tumatakip sa aming pintuan. Walang salot ang mananatili, walang sakit ang mananaig, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Bigyan mo kami ng malinaw at payapang isip na malaya sa takot at pangamba. Inaalis namin ang bawat espiritu ng pagkabalisa, depresyon, pagkalito at matinding takot. Anumang bulong ng kaaway na nagsasabing kami ay hindi gagaling o hindi makakaahon ay pinatatahimik namin. Ang aming isip ay hindi pag-aari ng kadiliman. Ito ay pag-aari ng Diyos na lumikha sa amin. Pinupuspos mo ang aming kaisipan ng iyong katotohanan. Pinapalitan mo ang pag-aalala ng pagtitiwala, ang kaguluhan ng kapayapaan at ang pangamba ng katiyakan na ikaw ay kasama namin. Palakasin mo ang aming espiritu upang manatiling matatag sa pananampalataya. Kapag ang katawan ay nanghihina, palakasin mo ang aming pananalig. Kapag ang emosyon ay bumibigat, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming lakas. Hindi kami magpapadaig sa nakikita ng aming mga mata o nararamdaman ng aming katawan, sapagkat ang aming pananampalataya ay nakasandig sa iyong salita. Ang aming espiritu ay tumatayo sa katotohanang ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagbabalik ng sigla. Ibinabalik mo ang aming lakas at sigla sa pamamagitan ng iyong presensya sa bawat paghinga namin. Hinihigop namin ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa bawat tibok ng aming puso, ipinapaalala mo na kami ay buhay dahil sa iyo. Ang iyong espiritu ang dumadaloy sa amin, nagbibigay buhay sa bawat bahagi ng aming katawan. Ang pagod ay napapalitan ng panibagong sigla. Ang kahinaan ay napapalitan ng lakas. Ang panghihina ay napapalitan ng panibagong pag-asa. Pinupuno mo ang aming tahanan ng kalusugan at kabanalan. Ang bawat silid ay nababalot ng iyong presensya. Ang hangin na aming nilalanghap ay tila may dalang kapayapaan. Ang aming higaan ay lugar ng pahinga at pagpapanumbalik. Ang aming hapagkainan ay lugar ng pasasalamat at kalusugan. Walang puwang ang sakit sa aming tahanan, sapagkat ang iyong liwanag ang naghahari rito. Sa kapangyarihan ng espiritual na pakikibaka, tinatanggihan namin ang bawat sumpa ng karamdaman na maaaring naipasa sa aming angkan. Pinuputol namin ang anumang generational na sakit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Hindi kami alipin ng nakaraan. Kami ay malaya sa iyong biyaya. Anumang itinalaga ng kaaway laban sa aming kalusugan ay kinansela at winawasak. Ang bawat demonic assignment laban sa aming katawan, isip at espiritu ay walang bisa at walang kapangyarihan. Pinupuspos mo kami ng iyong banal na presensya. Ang iyong mga anghel ay nagbabantay sa aming paligid at ang iyong espiritu ang patuloy na nagpapalakas sa aming kalooban. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ikaw ang aming mandirigma at ikaw ang aming manggagamot. Ang iyong kamay ay hindi maikli upang magpagaling at ang iyong tainga ay hindi bingi upang marinig ang aming daing. Kapag may kirot sa aming katawan, pinipili naming maniwala sa iyong pangako. Kapag may ulat ng sakit, pinanghahawakan namin ang iyong salita. Kapag may sandali ng panghihina, pinupuri ka namin, sapagkat ang papuri ay sandata laban sa kadiliman. Habang kami ay sumasamba, ang kadena ng karamdaman ay napuputol. Habang kami ay nagtitiwala, ang kapangyarihan ng sakit ay nawawala. Pinapahayag namin na kami ay nilikhang may layunin at hindi hahadlangan ng karamdaman ang iyong plano sa aming buhay. Ang aming mga araw ay nasa iyong kamay. Ang aming katawan ay templo ng iyong espiritu. Kaya anumang sumisira sa templong ito ay kailangang umalis.
Sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan ay dumadaloy, ang kapayapaan ay umaagos, at ang lakas ay bumabalik. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa aking katawan, isip at espiritu." Hayaan itong maging iyong personal na pahayag ng pananampalataya at pagtanggap sa kagalingang nagmumula sa Panginoon. Panginoon, sa ilalim ng iyong mga pakpak kami ay nagtatago, at ang iyong katapatan ang aming kalasag at sandata. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, hindi napapagod, at hindi nawawala sa aming tabi. Takpan mo kami ng iyong mga pakpak at maging kublihan namin ang iyong katapatan sa bawat paglabas at pagpasok namin. Ang iyong presensya ang mauna at sumunod sa amin. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas o kakayahan. Ang aming pagtitiwala ay nasa iyo lamang. Kapag may unos ng problema, ikaw ang aming kanlungan. Kapag may apoy ng pagsubok, ikaw ang aming proteksyon na hindi nasusunog. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan kami saan man kami magpunta. Iatas mo sa kanila na ingatan ang aming mga hakbang upang hindi kami matisod. Habang kami ay naglalakbay, habang kami ay nagtatrabaho, habang kami ay nagpapahinga, ang iyong makalangit na hukbo ang nakapaligid sa amin. Hindi kami naglalakad ng nag-iisa. Ang langit ay kumikilos para sa aming kapakanan. Ang bawat bitag na inihanda ng kaaway ay nabubunyag at nawawasak bago pa man ito makalapit sa amin. Ilayo mo kami sa kapahamakan, aksidente, at anumang masamang balak laban sa amin. Anumang planong lihim na inihahanda ng kadiliman ay pinapawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat demonic assignment na naglalayong magdala ng sakuna, pagkawala o biglaang trahedya ay kinansela ngayon sa espiritual na kapangyarihan na ibinigay mo sa amin. Hindi magtatagumpay ang anumang sandata na inihanda laban sa amin. Ang bawat salitang isinumpa laban sa aming pamilya ay bumabalik na walang bisa. Protektahan mo ang aming tahanan laban sa panganib at sakuna. Ang aming bubong ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ang aming mga pader ay nababalutan ng iyong presensya. Walang apoy, baha, lindol o anumang sakuna ang mananaig laban sa aming tirahan nang hindi mo kami binibigyan ng babala at pag-iingat. Ikaw ang aming tagapag-ingat. Ikaw ang nagtatayo ng bakod ng apoy sa paligid ng aming sambahayan. Ingatan mo ang aming mga anak at mahal sa buhay sa bawat sandali. Kapag sila ay wala sa aming paningin, hindi sila nawawala sa iyong mga mata. Ilayo mo sila sa masasamang impluensya, maling kaibigan at mapanlinlang na landas. Takpan mo ang kanilang isip at puso. Huwag mong pahintulutan ang anumang plano ng kaaway na sirain ang kanilang kinabukasan. Ang kanilang buhay ay iniaalay namin sa iyo. Ikaw ang maging gabay at bantay nila. Gawin mo kaming ligtas sa ilalim ng iyong makapangyarihang kamay. Kapag may biglaang balita na maaring magdulot ng takot, palitan mo ito ng kapayapaan. Kapag may mga pangyayaring hindi namin kontrolado, ipaalala mo na ikaw ang may hawak ng lahat. Ang aming seguridad ay hindi nakasalalay sa sistema ng mundo, kundi sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Sa larangan ng espiritual na pakikibaka, tumatayo kami na may autoridad. Inuutusan namin ang bawat espiritu ng panganib, karahasan at pagkawasak na lumayo sa aming buhay. Pinapalayas namin ang anumang espiritu ng pananakot at panggigipit. Ang aming pamilya ay hindi magiging target ng kadiliman. Ang aming pangalan ay nakasulat sa iyong aklat at kami ay pag-aari mo. Pinupuspos mo ang aming kapaligiran ng iyong banal na presensya. Ang iyong espiritu ang patuloy na gumagabay at nagbababala sa amin kapag may dapat iwasan. Bigyan mo kami ng sensitibong puso upang marinig ang iyong tinig kapag may panganib na paparating.
Turuan mo kaming sumunod agad sa iyong direksyon, sapagkat ang pagsunod ay daan tungo sa kaligtasan. Kapag may takot na kumakatok sa aming isipan, pinipili naming manindigan sa iyong pangako. Kapag may banta na tila napakalaki, ipinapaalala mo na ikaw ay mas dakila sa lahat. Ang iyong kamay ay hindi lamang nagliligtas, ito ay makapangyarihang sumasagip. Ang iyong presensya ay hindi lamang aliw, ito ay tanggulan laban sa anumang atake. Panginoon, ginagawa mo kaming matatag at matapang. Hindi kami mabubuhay sa pangamba kundi sa pagtitiwala. Hindi kami magtatago sa takot kundi sa iyong presensya. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat paggalaw ng aming buhay, ikaw ang aming proteksyon. At habang kami ay nananatili sa iyo, ang kaaway ay walang puwang at walang kapangyarihan. Kung nananalig kang ang Diyos ang iyong tunay na proteksyon at kanlungan, i-type sa mga komento. Ako ay ligtas sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos. Gawin itong deklarasyon ng iyong pananampalataya at hayaan mong ang iyong salita ay sumang-ayon sa pangako ng Panginoon tungkol sa proteksyon. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa gitna ng ingay, kaguluhan at walang tigil na pag-aalala, ikaw ang aming katahimikan. Lumalapit kami sa iyo, dala ang lahat ng bigat, pagod at mga alalahanin na minsan ay hindi namin masabi sa iba. Ikaw ang nakakakita ng aming mga luha, nakakaalam ng aming mga iniisip at nakauunawa ng bawat paghinga na may kasamang buntong hininga. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Hindi lamang panandali ang ginhawa, kundi kapayapaang malalim, matatag, at hindi natitinag. Kapag ang aming damdamin ay tila magulo, ayusin mo ito. Kapag ang aming isip ay puno ng tanong at alinlangan, palitan mo ito ng katiyakan na ikaw ang may kontrol sa lahat. Ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming kalooban, higit sa anumang balita, higit sa anumang sitwasyon, higit sa anumang kinatatakutan. Alisin mo ang takot sa gabi at pangamba sa araw. Kapag may mga sandaling tahimik, ngunit ang isip ay hindi mapakali, damhin namin ang iyong presensya na yumayakap sa amin. Kapag may mga oras na maraming gawain at responsibilidad ang nakapatong sa aming balikat, paalalahanan mo kami na hindi namin kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Ikaw ang aming katuwang. Ikaw ang aming kapahingahan. Pinapalayas namin ang bawat espiritu ng takot, pagkabalisa at kaguluhan sa pangalan ni Jesus. Ang bawat demonic assignment na naglalayong guluhin ang aming isip at sirain ang aming emosyon ay winawasak namin. Hindi kami papayag na ang takot ang magdikta ng aming mga desisyon. Hindi kami papayag na ang pangamba ang maghari sa aming tahanan. Ang kapayapaan ng Diyos ang mananaig sa aming buhay. Ipagkaloob mo ang katahimikan sa aming tahanan at relasyon. Kapag may hindi pagkakaunawaan, turuan mo kaming magsalita ng may pag-ibig at makinig ng may pagpapakumbaba. Kapag may sugat na emosyonal, pagalingin mo ito. Huwag mong hayaang ang galit o sama ng loob ay mag-ugat sa aming puso. Sa halip, itanim mo ang pagpapatawad, pag-unawa at malasakit. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng yakap, hindi ng sigawan, lugar ng panalangin, hindi ng paglalaban. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong pangako sa gitna ng kaguluhan. Kapag ang paligid ay tila hindi matatag, ikaw ang aming matibay na bato. Kapag ang hinaharap ay tila hindi malinaw, ikaw ang aming liwanag. Ang iyong mga pangako ay oo at totoo. Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nagbabago. Kung sinabi mong kasama ka namin, iyon ay sapat na dahilan upang kami ay mapayapa. Naway ang iyong presensya ang maging pahinga ng aming kaluluwa. Higit sa anumang bakasyon o pansamantalang pahinga, ang tunay na kapahingahan ay nagmumula sa iyo.
Sa iyong presensya, ang aming kaluluwa ay humihinga ng malalim. Sa iyong presensya, ang aming puso ay bumabagal at natutong magtiwala muli. Sa iyong presensya, ang mga luha ay napapalitan ng pag-asa. Bigyan mo kami ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaang nananatili kahit may problema, ang kapayapaang matatag kahit may pagsubok, ang kapayapaang buo kahit may mga tanong na wala pang sagot. Ito ang kapayapaang nagmumula sa pagkakilala sa iyo na ikaw ang Ama na nagmamahal, ang Diyos na kumakalinga, at ang Hari na naghahari ng may katarungan at kabutihan. Kapag ang mga balita ay puno ng kaguluhan, tulungan mo kaming hindi matinag. Kapag may personal na laban na tila napakabigat, ipaalala mo na ang iyong biyaya ay sapat. Hindi kami alipin ng stress o pagod. Hindi kami bihag ng nakaraan o takot sa hinaharap. Kami ay malaya sa iyong kapayapaan. Panginoon, itinatayo mo ang pader ng iyong kapayapaan sa paligid namin. Ang aming isip ay binabantayan ng iyong katotohanan. Ang aming puso ay tinatakpan ng iyong pag-ibig. Ang aming emosyon ay pinatatatag ng iyong presensya. At sa bawat sandali na tila kami ay matitinag, ikaw ang humahawak sa amin. Kung tinatanggap mo ang kapayapaang nagmumula sa Diyos at pinipiling magtiwala sa Kanya, i-type sa mga komento. Ang aking puso at isip ay panatag sa presensya ng Diyos. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon na ang kapayapaan ng Panginoon ang naghahari sa iyong buhay at tahanan. Panginoon, ikaw ang bukal ng lahat ng karunungan at kaalaman. Ang iyong pag-iisip ay higit sa aming pag-iisip at ang iyong mga paraan ay higit sa aming mga paraan. Lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba. Kinikilala na sa aming sarili ay kulang kami, ngunit sa iyo ay may kasagutan sa bawat tanong at direksyon sa bawat sangandaan ng aming buhay. Hindi kami umaasa sa aming sariling unawa. Ang aming pagtitiwala ay nasa iyong banal na karunungan. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyong gagawin. Sa maliliit man o malalaking pagpili, tulungan mo kaming makita ang tama at makaiwas sa mali. Kapag kami ay nahaharap sa mga oportunidad, bigyan mo kami ng discernment upang malaman kung alin ang tunay na pagpapala at alin ang patibong ng kaaway. Huwag mong hayaang ang aming emosyon o pansariling kagustuhan ang manguna. Ang iyong kalooban ang siyang manaig sa aming mga hakbang. Turuan mo kaming pumili ng tama ayon sa iyong kalooban. Kapag may tukso na tila kaakit-akit ngunit magdadala ng kapahamakan, bigyan mo kami ng lakas upang tumanggi. Kapag may landas na tila madali ngunit hindi naaayon sa iyong salita, paalalahanan mo kami na ang pagsunod sa iyo ang tunay na daan ng buhay. Ang aming hangarin ay hindi lamang maging matagumpay sa paningin ng mundo, kundi maging kalugod-lugod sa iyo. Liwanagan mo ang aming isip sa pag-unawa ng iyong salita. Kapag kami ay nagbabasa at nagmumuni-muni, buksan mo ang aming pangunawa. Ang mga talatang dati ay tila mahirap maunawaan ay bigyan mo ng malinaw na kahulugan. Ang iyong salita ang maging ilaw sa aming landas at tanglaw sa aming mga paa. Naway hindi lamang ito manatili sa aming isip, kundi maisabuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pinapawalang bisa namin ang bawat espiritu ng pagkalito at panlilinlang sa pangalan ni Jesus. Anumang demonic assignment na naglalayong guluhin ang aming isip, iligaw ang aming direksyon at pahinain ang aming paghatol ay winawasak namin ngayon. Hindi kami papayag na malinlang ng kalahating katotohanan o magpadala sa maling impluensya. Ang aming isip ay pag-aari ng Diyos at ito ay pinupuspos ng katotohanan at liwanag. Naway ang iyong katotohanan ang maging gabay namin sa bawat sandali. Kapag may mga tinig sa paligid na nagsasabing ito ang tama o iyon ang uso, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig higit sa lahat.
Turuan mo kaming maging sensitibo sa paggalaw ng iyong espiritu. Kapag may babala kang ibinubulong sa aming puso, bigyan mo kami ng agarang pagsunod. Kapag may pintuan kang binubuksan, bigyan mo kami ng tapang na pumasok. Ilayo mo kami sa maling landas at maling impluensya. Ingatan mo ang aming mga mata sa mga bagay na maglalayo sa amin sa iyo. Bantayan mo ang aming mga tainga sa mga salitang puno ng paninira at kasinungalingan. Protektahan mo ang aming puso laban sa kapalaluan, inggit at paghahangad ng hindi nararapat. Ang aming buhay ay nais naming ialay sa iyo ng may kalinisan at kabanalan. Itanim mo sa aming puso ang banal na karunungan na nagmumula sa iyo. Ang karunungang may kasamang kababaang loob, ang karunungang may bunga ng kapayapaan at katuwiran, ang karunungang marunong maghintay at hindi padalos-dalos, ang karunungang marunong magtiis at hindi agad sumusuko, ang karunungang marunong magmahal kahit mahirap. Kapag kami ay nahaharap sa mga desisyong may kinalaman sa aming pamilya, trabaho at kinabukasan, ikaw ang maging sentro. Huwag mong hayaang kami ay magpasya nang hindi ka kinukonsulta. Turuan mo kaming manalangin bago kumilos, makinig bago magsalita at magtiwala bago matakot. Ang bawat hakbang na pinangungunahan mo ay ligtas at matatag. Panginoon, hinuhubog mo ang aming pag-iisip upang maging katulad ng kay Jesus. Ang aming pananaw ay nagiging mas malinaw, ang aming puso ay nagiging mas maunawain. Ang aming mga salita ay nagiging mas maingat at puno ng biyaya. Ang iyong karunungan ang nagbibigay sa amin ng kakayahang tumayo ng may integridad kahit sa gitna ng kompromiso ng mundo. Kung hinahangad mong puspusin ka ng karunungang nagmumula sa Diyos, i-type sa mga komento, "Ang aking mga desisyon ay naaayon sa kalooban ng Diyos." Hayaan itong maging iyong personal na panalangin at deklarasyon na ang katotohanan ng Panginoon ang maghahari sa iyong isip at puso. Panginoon, ikaw ang aming pastol at tagagabay. Ikaw ang aming liwanag. Hindi kami nais mamuhay na padalos-dalos o umaasa lamang sa sariling lakas. Nais naming ang bawat hakbang ay naaayon sa iyong direksyon. Ikaw ang nakakaalam ng simula at wakas ng aming paglalakbay, kaya sa iyo namin inilalagak ang aming mga plano, pangarap at mithiin. Pangunahan mo kami sa tamang direksyon ng aming buhay. Kapag kami ay nasa sangandaan, kung saan maraming pagpipilian at bawat isa ay tila tama, bigyan mo kami ng malinaw na kumpas ng iyong espiritu. Isara mo ang mga pintuang hindi para sa amin, kahit pa ito ay mukhang kaakit-akit. Buksan mo ang mga pintuang itinakda mo para sa aming paglago at layunin, kahit pa ito ay nangangailangan ng pananampalataya at tapang. Ipakita mo sa amin ang landas na dapat naming tahakin. Huwag mong hayaang kami ay maligaw dahil sa sariling ambisyon o impluwensya ng iba. Ilayo mo kami sa landas na magdadala sa amin sa kompromiso, pagkasira o paglayo sa iyo. Kapag may mga hakbang na hindi naaayon sa iyong kalooban, bigyan mo kami ng banal na pag-aalala at malinaw na babala. Turuan mo kaming makinig at sumunod agad. Samahan mo kami sa bawat hakbang at yugto ng aming paglalakbay. Sa panahon ng pagsisimula, ikaw ang aming tapang. Sa panahon ng paghihintay, ikaw ang aming pasensya. Sa panahon ng tagumpay, ikaw ang aming pagpapakumbaba. Sa panahon ng pagsubok, ikaw ang aming katatagan. Hindi kami naglalakbay ng nag-iisa. Ang iyong presensya ang aming lakas at katiyakan. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonic assignment na naglalayong iligaw ang aming direksyon. Anumang espiritu ng pagkalito, pagkaantala at maling koneksyon ay inuutusan naming umalis sa pangalan ni Jesus. Ang aming buhay ay hindi aksidente. Ito ay may banal na layunin. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang humahawak sa aming kamay.
Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at sandigan. Kapag kami ay napapagod sa kakaisip kung tama pa ba ang aming tinatahak, ipaalala mo na ang iyong presensya ang tunay naming seguridad. Kapag may mga sandaling tila walang malinaw na sagot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong puso kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Ang iyong katapatan sa nakaraan ay patunay na hindi mo kami pababayaan sa hinaharap. Naway maramdaman namin ang iyong patnubay sa bawat araw. Sa simpleng desisyon, sa pakikipag-usap, sa paghawak ng responsibilidad, sa pagharap sa bagong oportunidad, ikaw ang manguna. Bigyan mo kami ng sensitibong espiritu upang marinig ang iyong tinig kahit sa gitna ng maraming ingay. Kapag ikaw ay nagsabing huminto, turuan mo kaming maghintay. Kapag ikaw ay nagsabing kumilos, bigyan mo kami ng lakas upang sumunod ng walang pag-aatubili. Hubugin mo ang aming puso upang umayon sa iyong layunin. Alisin mo ang takot na baka kami ay magkamali. Palitan mo ito ng kumpiyansa na habang kami ay nananatili sa iyo, ikaw ang magtutuwid ng aming landas. Kahit may mga pagkukulang o pagkakamali sa nakaraan, naniniwala kami na kaya mong itama at ituwid ang aming direksyon. Wala kang nasasayang na karanasan. Lahat ay kaya mong gamitin para sa aming kabutihan. Sa bawat yugto ng aming buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa ministeryo, sa mga pangarap, ikaw ang sentro. Huwag mong hayaang ang aming mga layunin ay maging hiwalay sa iyong kalooban. Itanim mo sa aming puso ang pagnanais na sundin kahigit sa anumang personal na ambisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang makasama ka sa landas na iyong itinakda. Kung handa kang ipagkatiwala sa Diyos ang direksyon ng iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay ginagabayan ng Diyos. Ang aking mga hakbang ay itinutuwid niya." Hayaan itong maging iyong deklarasyon ng pagtitiwala na ang Panginoon ang mangunguna sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Panginoon, ikaw ang aming pastol at tagagabay. Kapag ang landas ay tila malabo at ang hinaharap ay hindi namin maaninag, ikaw ang aming liwanag. Hindi kami nais mamuhay na padalos-dalos o umaasa lamang sa sariling lakas. Nais naming ang bawat hakbang ay naaayon sa iyong direksyon. Ikaw ang nakakaalam ng simula at wakas ng aming paglalakbay, kaya sa iyo namin inilalagak ang aming mga plano, pangarap at mithiin. Pangunahan mo kami sa tamang direksyon ng aming buhay. Kapag kami ay nasa sangandaan, kung saan maraming pagpipilian at bawat isa ay tila tama, bigyan mo kami ng malinaw na kumpas ng iyong espiritu. Isara mo ang mga pintuang hindi para sa amin, kahit pa ito ay mukhang kaakit-akit. Buksan mo ang mga pintuang itinakda mo para sa aming paglago at layunin, kahit pa ito ay nangangailangan ng pananampalataya at tapang. Ipakita mo sa amin ang landas na dapat naming tahakin. Huwag mong hayaang kami ay maligaw dahil sa sariling ambisyon o impluwensya ng iba. Ilayo mo kami sa landas na magdadala sa amin sa kompromiso, pagkasira o paglayo sa iyo. Kapag may mga hakbang na hindi naaayon sa iyong kalooban, bigyan mo kami ng banal na pag-aalala at malinaw na babala. Turuan mo kaming makinig at sumunod agad. Samahan mo kami sa bawat hakbang at yugto ng aming paglalakbay. Sa panahon ng pagsisimula, ikaw ang aming tapang. Sa panahon ng paghihintay, ikaw ang aming pasensya. Sa panahon ng tagumpay, ikaw ang aming pagpapakumbaba. Sa panahon ng pagsubok, ikaw ang aming katatagan. Hindi kami naglalakbay ng nag-iisa. Ang iyong presensya ang aming lakas at katiyakan. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonic assignment na naglalayong iligaw ang aming direksyon. Anumang espiritu ng pagkalito, pagkaantala at maling koneksyon ay inuutusan naming umalis sa pangalan ni Jesus.
Ang aming buhay ay hindi aksidente. Ito ay may banal na layunin. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang humahawak sa aming kamay. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at sandigan. Kapag kami ay napapagod sa kakaisip kung tama pa ba ang aming tinatahak, ipaalala mo na ang iyong presensya ang tunay naming seguridad. Kapag may mga sandaling tila walang malinaw na sagot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong puso kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Ang iyong katapatan sa nakaraan ay patunay na hindi mo kami pababayaan sa hinaharap. Naway maramdaman namin ang iyong patnubay sa bawat araw. Sa simpleng desisyon, sa pakikipag-usap, sa paghawak ng responsibilidad, sa pagharap sa bagong oportunidad. Ikaw ang manguna. Bigyan mo kami ng sensitibong espiritu upang marinig ang iyong tinig kahit sa gitna ng maraming ingay. Kapag ikaw ay nagsabing huminto, turuan mo kaming maghintay. Kapag ikaw ay nagsabing kumilos, bigyan mo kami ng lakas upang sumunod ng walang pag-aatubili. Hubugin mo ang aming puso upang umayon sa iyong layunin. Alisin mo ang takot na baka kami ay magkamali. Palitan mo ito ng kumpiyansa na habang kami ay nananatili sa iyo, ikaw ang magtutuwid ng aming landas. Kahit may mga pagkukulang o pagkakamali sa nakaraan, naniniwala kami na kaya mong itama at ituwid ang aming direksyon. Wala kang nasasayang na karanasan, lahat ay kaya mong gamitin para sa aming kabutihan. Sa bawat yugto ng aming buhay sa pamilya, sa trabaho, sa ministeryo, sa mga pangarap, ikaw ang sentro. Huwag mong hayaang ang aming mga layunin ay maging hiwalay sa iyong kalooban. Itanim mo sa aming puso ang pagnanais na sundin kahigit sa anumang personal na ambisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang makasama ka sa landas na iyong itinakda. Kung handa kang ipagkatiwala sa Diyos ang direksyon ng iyong buhay, itype sa mga komento. Ang aking mga hakbang ay itinutuwid niya. Hayaan itong maging iyong deklarasyon ng pagtitiwala na ang Panginoon ang mangunguna sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng bawat mabuting kaloob at ganap na pagpapala. Ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyong kamay. Kaya ngayon, buong pagpapakumbaba naming hinihiling, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming pamilya at kabuhayan. Hindi lamang material na kasaganaan ang aming hangad, kundi pagpapalang may kasamang kapayapaan, katuwiran at iyong presensya. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay, ang aming trabaho, negosyo, paglilingkod at bawat pagsisikap ay samahan mo ng iyong pabor. Kapag kami ay napapagod, bigyan mo kami ng lakas. Kapag kami ay nahaharap sa kakulangan, ikaw ang maging aming tagapagtustos. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na walang makapagsasara at isara mo ang mga pintuang magdadala sa amin sa pagkatalo o panlilinlang. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonic assignment laban sa aming pananalapi at kabuhayan. Anumang espiritu ng kakulangan, utang na walang katapusan at pagkalugi ay inuutusan naming umalis sa pangalan ni Jesus. Ang sumpa ng kahirapan at pagkabigo ay wala ng kapangyarihan sa amin. Kami ay naninindigan sa iyong pangako na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Palaguin mo ang aming pananampalataya at pagmamahalan. Huwag mong hayaang ang pera o material na bagay ang maging sentro ng aming tahanan. Ikaw ang maging pundasyon ng aming kasaganaan. Naway habang kami ay pinagpapala mo, lalo kaming maging mapagbigay, mahabagin at handang tumulong sa iba. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng bawat biyayang ipinagkakatiwala mo sa amin. Bigyan mo kami ng sapat at higit pa sa aming pangangailangan. Hindi upang kami ay magmayabang, kundi upang kami ay maging daluyan ng iyong kabutihan.
Kapag may nangangailangan sa paligid namin, gawin mo kaming instrumento ng iyong pagpapala. Ang aming tahanan ay maging lugar ng pagbabahagi, hindi ng pagkamakasarili. Ang aming mesa ay maging bukas sa may pangangailangan. Ang aming puso ay maging bukas sa iyong pagtuturo. Iparanas mo sa amin ang iyong kabutihan at katapatan kapag kami ay naguguluhan kung saan manggagaling ang susunod na probisyon. Ipakita mo ang iyong himala. Paalalahanan mo kami na hindi ka nagkukulang at hindi ka nahuhuli. Ang iyong oras ay perpekto at ang iyong paraan ay mas mataas kaysa sa amin. Turuan mo kaming magpasalamat bago pa man namin makita ang sagot at magtiwala kahit hindi pa malinaw ang lahat. Kung tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong pamilya at kabuhayan, i-type sa mga komento, "Ako ay tumatanggap ng pagpapala at magiging daluyan ng biyaya ng Diyos." Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya na ang kabutihan ng Panginoon ay patuloy na umaagos sa iyong buhay. Panginoon, Ikaw ang nagbibigay ng tunay na tagumpay. Hindi ito nakasalalay sa aming lakas, talino o kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihang kumikilos sa aming buhay. Kaya lumalapit kami ng may tapang at pananampalataya, hinihingi ang iyong tulong sa bawat pagsubok na aming kinahaharap. Bigyan mo kami ng tagumpay laban sa anumang pagsubok. Kapag ang hamon ay tila napakalaki at ang problema ay tila walang katapusan, ipaalala mo na mas dakila ka kaysa sa anumang laban. Hindi kami matitinag sapagkat ikaw ang aming mandirigma. Ang bawat hadlang na nakaharang sa aming landas ay tinatanggal mo. Ang bawat bundok na tila hindi maakyat ay pinapantay mo sa iyong kapangyarihan. Palakasin mo ang aming loob upang hindi sumuko sa hamon ng buhay. Kapag kami ay napapagod, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nadadapa, ikaw ang nag-aangat sa amin. Hindi kami mananatili sa pagkatalo, sapagkat ang iyong biyaya ang nagbibigay sa amin ng panibagong simula. Ang aming pagkakamali ay hindi katapusan ng aming kwento. Sa iyo, ito ay nagiging patotoo ng iyong katapatan. Tulungan mo kaming magtagumpay sa aming trabaho, pag-aaral at mga layunin. Bigyan mo kami ng disiplina, fokus at tiyaga. Ilayo mo kami sa katamaran at pagdududa sa sarili. Punuin mo kami ng kumpiyansa na nagmumula sa pagkakilala na kami ay iyong mga anak. Anumang demonic assignment na naglalayong hadlangan ang aming progreso at sirain ang aming pangarap ay kinansela sa pangalan ni Jesus. Iangat mo kami mula sa anumang pagkatalo o kabiguan. Kung may mga pintuang nagsara, ipakita mo ang mas mainam na pintuang iyong inihahanda. Kung may mga pagkakataong nawala, ibalik mo ang mas higit at mas mabuti ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kaming manindigan, magpatuloy at huwag mawalan ng pag-asa. Naway ang aming tagumpay ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan, hindi para sa aming sariling karangalan, kundi upang maitaas ka sa pamamagitan ng aming buhay. Ang bawat panalo ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang bawat pag-angat ay maging patunay ng iyong katapatan. Ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa iyo lamang, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng pananalangin. Dalangin namin na sa bawat hamon na iyong haharapin, maalala mo na ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Siya ang tumatakip sa iyo ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang katapatan ay may seguridad at pag-asa. Kung may dinadala ka sa iyong puso pasasalamat, kahilingan, maaari mo itong ikomento. Nais naming makiisa sa iyo sa panalangin. Naniniwala kami na ang Diyos na nangakong sasagot kapag tayo ay tumawag sa Kanya ay patuloy na kumikilos sa ating kalagitnaan.
Kung ikaw ay napagpala at napalakas ng panalangin ito na nakaangkla sa Psalm 91, inaanyayahan ka naming i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat pagbabahagi, maaaring may isang pusong mapalakas at isang kaluluwang muling magtiwala sa kanyang mga pangako. Naway maranasan mo ang kanyang kanlungan, maramdaman ang kanyang kapayapaan, at makita ang kanyang katapatan sa bawat yugto ng iyong buhay. Hanggang sa muli nating sandali ng panalangin, pagpalain ka ng Diyos.